Kumusta? Naranasan mo na ba yung tumitig ka lang sa mga social media apps sa phone mo tapos napaisip ka, saan ba talaga ako dapat magsimula? Well, kung oo ang sagot mo, para sa'yo to. Sa susunod na ilang minuto, bibigyan kita ng isang malinaw na mapa para hindi ka maligaw sa napakalawak na mundo ng social media. At dito mismo, nagsisimula yung problema para sa marami sa atin. Kasi yung pagpili ng platform, hindi lang yan tungkol sa kung ano ang uso. Isang mahalagang desisyon na pwedeng magsayang ng oras mo, ng pera mo, at ng effort mo. Kaya yun, sisiguraduhin natin na tama ang unang hakbang na gagawin mo. Okay, so simulan natin sa pinakamalaki at pinaka-common na bitag na kinakahugulan ng halos lahat ng mga nagsisimula pa lang. At eto na nga yung bitag, yung one-size-fits-all na pag-iisip. Tingnan niyo to, sa kaliwa yung maling paraan. Isang post, tapos copy-paste lang sa Facebook, Instagram at TikTok. Para kang sumisigaw sa loob ng library, wala sa lugar. Sa kanan naman, yung tamang paraan. Iisang idea, pero in-adjust para bumagay sa bawat platform. Ang pag-intindi na bawat isa ay may sariling lengguwahe at kultura, yan ang susi. Itatak mo to sa isip mo Ang Facebook, hindi yan Instagram. Ang TikTok, nako, ibang-iba yan sa LinkedIn. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang rules of engagement. Kapag naintindihan mo yan, doon ka pa lang talaga magsisimulang manalo. Ngayon, handa ka na ba? Tara't mag-ikot tayo sa isang mabilisang tour. Kilalanin natin ang personalidad ng bawat malalaking platform. Unahin natin si Facebook, ang tinatawag na workhorse. Alam ko baka may magsabi, luma na yan pero huwag kang maniniwala doon. Ito pa rin ang pinakakompletong ecosystem sa lahat. Mula sa napakadetalyedong ads, sa pagbuo ng community gamit ang groups, hanggang sa pagbenta sa marketplace, halos lahat nandito na. Kung babaliwalain mo to, para ka na rin kinalimutan yung pundasyon ng isang bahay. Sunod, Instagram o ang showroom ng social media. Ito yung parang highlight reel ng buhay. Dito, ang bida ay ang mga imahe at video. Perfecto para sa mga magagandang produkto, mga inspiring na lifestyle, at yung mga behind-the-scenes na kwento. Ang audience dito, naghahanap sila ng kalidad at inspirasyon, hindi lang basta anunsyo. Ngayon, YouTube. Pero teka, may sikreto ako. Huwag mo siyang isipin bilang social media lang. Isipin mo to bilang ang pangalawang pinakamalaking search engine sa buong mundo, kasunod lang mismo ng Google. Dito naghahanap ng sagot ang mga tao. Paano ayusin ano ang review ng. Kaya kung ang content mo ay nagtuturo o lumulutas ng problema, YouTube ang teritorya mo. Punta naman tayo sa LinkedIn, ang professional network. Ito ang kaharian ng B2B o business to business. Kung ang target market mo ay mga kumpanya o mga professional, dito ka dapat mag-focus. Dito ka magbabahagi ng insights, magpapatunay ng kaalaman mo at bubuo ng credibility. At syempre, TikTok, ang trendsetter. Ang ganda dito, hindi mahalaga kung sikat ka na o kung may malaki kang budget. Ang pinakamahalaga ay ang idea mo. Dahil sa algorithm nito, kahit baguhan ka lang, pwedeng mag-viral ang video mo. Tandaan lang, nandito ang mga tao para ma-entertain, hindi para bentahan. Maging totoo ka lang, maging masaya. Sunod naman ang X, yung dating kilala natin bilang Twitter. Isipin mo to bilang digital coffee shop ng buong mundo. Kung ano yung pinag-uusapan ngayon, as in right now, nandun yan. Perfecto para sa mabilisang updates, balita at direktang pakikipag-usap sa mga customer. Dito, ang laban ay bilis at relevance. At ang huli sa mga higante natin ay ang Pinterest. Katulad ng YouTube, isa rin tong search engine, pero para sa mga ideya at inspirasyon. Ang mga tao dito, hindi sila masyadong nakikipag-usap. Ang ginagawa nila, nagpaplano. Naghahanap sila ng mga ideya para sa bahay nila, sa kasal nila, o sa susunod na bibilin nila. Kung ang produkto mo ay nakakapagbigay inspirasyon, dapat nandito ka. Pero teka, hindi lang sa mga higanteng yan umiikot ang mundo. May mga lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga pinaka-passionate na komunidad. Isipin mo na lang to, kung may hobby o interest ka, kahit gaano pa yan ka-specific, malamang may online community para dyan. May Twitch para sa mga gamers, Reddit para sa bawat subculture na maiisip mo, Goodreads para sa mga mahilig magbasa. Ang aral dito, wag na wag mong mamaliitin ang kapangyarihan ng mga niche platform. Dito mo madalas makikita yung mga pinaka-engaged na audience. Okay, so ngayon, may mapa na tayo ng social media landscape. Ang tanong, paano ka naman pipili kung saan ka dapat mag-focus? Madali lang. May 3 tanong ka lang na kailangan sagutin. Una, audience. Sino ba talaga ang gusto mong kausapin? Mga teenager ba? Mga nanay? O mga CEO?
Alamin mo kung saan sila madalas tumatambay online. Pangalawa, content. Ano ba ang kaya mong gawin ng mahusay? Magaling ka ba sa video, sa pagsusulat, o sa magagandang litrato? Maging tapat ka sa sarili mong kakayahan. At pangatlo, goals. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Magbenta, makilala, o bumuo ng community? Kung saan nagtatagpo yung sagot mo sa tatlong yan, doon ka mag-focus. At ito na siguro ang pinakamahalagang aral sa lahat ng ito. Huwag na huwag mong subukan maging lahat ng bagay para sa lahat ng tao sa lahat ng platform. Mapapagod ka lang talaga. Ang tunay na susi ay pumili ng isa o dalawa at doon ka maging pinakamagaling. Dahil yun nga, ang layunin ay hindi ang mapunta sa lahat ng dako. Ang layunin ay ang maging present kung saan ka talaga mahalaga. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon saan ka ba talaga mahalaga? Diyan ka magsimula.